ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Desidido si Gabo na gumanti sa mga taong may pagkakasala sa kanyang amang si Rudy matapos maikwento ni Rudy ang lahat at ang mga dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang kanilang pagbagsak. Naaalala umano ni Gabo noon na masagana ang kanilang pamumuhay at tila wala ngang kaproblema-problema at masaya ring namumuhay na mapayapa ang mga magulang ni Gabo. Hanggang isang araw ay dito nga may lumusob sa kanilang mansyon na tila wala ngang habas na pinagpapapaslang ang kanyang inang si Melinda. Kaya sa pagkakataong ito ay malaki ang pagsisisi ni Gabo dahil sa maaga siyang naulila ng ina at iyon ang kanyang ipinaglalaban. Sinubukan ngang tanungin ni Gabo ang kanyang amang si Rudy kung kilala ba nito ang mga taong nanghimasok sa kanilang pamamahay noon. Subalit sa takot ni Rudy na baka malagay na naman sa kapahamakan ang kanyang anak na si Gabo, ay hindi na nga nagsaysay pa itong si Rudy ng mga pangalan upang hindi na rin matuntun pa ito ng kanyang anak. Ngunit wala ngang kamalay-malay si Rudy na ang tinding paghihiganti ni Gabo ang siyang magiging tulay para malaman nito ang katotohanan. Kaya naman matapos ng umuwi sila Rudy sa kanilang pamamahay sa ginintuang lupa, ay nagulat na lamang si Rudy kung bakit hindi sumunod si Gabo sa kanilang pag-uwi. Kaya agad ngang pinuntahan ng mga kaibigan ni Gabo si Mang Rudy upang batiin ito ng masayang pagbabalik. Hinanap naman ng mga kaibigan ni Gabo itong binata. Subalitaan niya nitong si Rudy na hindi nga ba raw ito nakauwi. Kaya naman laking pagtataka ngayon nitong si Rudy kung saan na pumunta ang kanyang anak. Kaya naman hinanap ito ng kanyang mga kaibigan sa kabilang banda. Dito naman nakasalubong ngayon ni Gabo ang mag-ina na humihingi ng tulong dahil sila ay na-hold up. Mabilis namang rumesponde ang binata at agad ngang dinala ni Gabo ang inang naghihinaing ngayon at nag-aagaw buhay dahil sa matindi ang dinanas nitong si Gabo sa pagkawala ng kanyang ina, ay hindi niya maaatim na tingnan na lamang ang isang musmus na bata na humihingi ng tulong para madugtungan ng kanyang ina at maidala ito sa ospital. Kaya naman sa pagkakataong ito ay laking pasasalamat ng mag-ina at lalong-lalo na ang supling dahil iniligtas umano ni Gabo ang kanyang ina. Dito na dumiretso si Gabo sa ginintuang lupa, dala-dala ang motor na talaga namang pinag-iinitan ngayon ng butsi nitong si Madam Betchay, sapagkat dahil nga raw dito ay kung bakit muntik ng malagutan ng hininga ang kanyang amang si Rudy at sisingili na umano ito ng seaman na nagsangla at nagpaayos umano ng naturang motor. Ibinalik ito ni Gabo at dito na ngayon wala ng motor ang ating bida. Ngunit ganun pa man ay sinubukan niya na ngang mag-isip ng mabuti kung paano siya makakaganti sa mga taong may atraso sa kanila. Agad ngang dumiretso si Gabo kay Pops dahil alam niyang maimpluwensya itong tao at marami itong mga koneksyon kung paano nga malalaman ang mga taong nasa lipunan. Kaya sa pagkakataong ito ay humingi ng tulong ang binata at sinabing nais niya umanong makaganti sa mga taong may kasalanan sa kanila at ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ina. Kaya naman dito na bubuksan ni Pops ang kwento na dapat niya nang kalimutan noon sapagkat bilang ama, masakit para sa kanya ang mawalan ng anak. Kaya naman sinubukan na itong kalimutan ni Pops. Subalit dahil sa determinado si Gabo na malaman ang katotohanan, ay dito nga inilabas ni Pops ang isang sobre na naglalaman ng larawan. Ngunit nang buksan ito ni Gabo ay nagulat siya sapagkat ang nasa larawan ay walang iba kundi ang kanyang amang si Rudy. Ikinuwento ni Pops na bago pa namatay ang kanyang anak noon ay sinubukan umano itong tulungan ng isang lalaki. At dito nga nalaman ni Pops na ang lalaking tumulong sa kanyang anak bago ito nawala ng hininga ay mismong ang ama ni Gabo. Kaya naman nalaman din ni Pops na ang mapa na hawak-hawak noon ng kanyang anak bago ito pumanaw
ay hawak nga nitong si Gabo. Kaya naniniwala itong si Pops na ang mapang ito, ang mga ginto na nahukay nga ni Mariano noon at ni Ricardo ay pag-aari umano nila. Gulat na gulat itong si Gabo nang malaman niya ang katotohanan at ito ay konektado base sa kwento ng kanyang ama sapagkat nahukay umano ng kanyang ama ang mga ginto noon at ito ay inako niya at hindi umano binigyan ang pulis na naging kasama niya noon sa paghuhukay. Ngunit paliwanag ni Gabo ay minsan na umanong sumuko ang dalawang kasamahan ng kanyang ama at tanging ang kanyang ama na lamang ang may pag-asang hukayin ang naturang ginto. Kaya naman, hindi nabigo umano ang kanyang ama, ngunit ang pagkakamali umano nito ay hindi sumunod sa usapan ang kanyang amang si Rudy dahil sinolo umano ng kanyang ama ang mga ginto at namuhay ng tahimik. Kaya nang nalaman nga ito ng mga kasamahan nitong si Rudy at ito nga ang dahilan kung bakit nawala ng maaga ang kanyang ina. Kaya paliwanag nitong si Pops na hindi niya sinisisi ang ama nitong si Gabo, ngunit sumama ang loob niya sapagkat hindi umano ito napunta sa maayos na kamay. Kalat na kalat ngayon ang mga gintong nahukay ng kanyang ama kung kaya't inisa-isa nga itong bawiin ni Pops. Subalit hindi niya nga daw mababawi ito ng ganoon na lamang kabilis sapagkat naparte-partihan na ng mahabang panahon ang mga gintong ito. Kaya tanging ang mga ginto lamang na nakuha ni Gabo ang kanyang nakita sa ngayon. Pinaghihinayangan umano ni Pops dahil sa mga sakim umano na nasa gobyerno ay tuluyan na ngang nawala ang mga pinaghirapan na mana pa ni Pops noon sa kanyang mga angkan. Kaya naman dito iminungkahi na ni Pops na ang dalawang taong tinutukoy ni Rudy na pumaslang sa ina ni Gabo ay pinangalanan na nga ni Pops. Kaya dahil dito ay determinado si Gabo na gumanti sa dalawang ito sapagkat mahabang panahon na tila may butas ang pagkatao ni Gabo dahil sa pangungulila niya sa kanyang ina ay nawala muntik na siya sa kanyang landas. Ngunit dahil dito sa kanyang amang si Rudy at dahil na rin sa tulong ni Pops habang nasa loob sila ng kulungan ay dito napatunayan nitong si Gabo na tila kailangan niyang hanapin ang mga nawawalang pagkatao nitong si Gabo. Kaya naman dito na rin kaya magkakatagpo ang landas ni Samantha at Gabo, ngunit sa maling pagkakataon.